mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. So, the President clearly said it. No? Kaisa niyo ko sa pagnanais na masiguro na bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. I think this is the clearest message of the President to start the year. And this is the message across government. No? And for DPWH, which we can consider the epicenter of this, massive stealing of the people's money, we really have to show the people na nagsisimula na ngayon ang pagbabago na ninanais hindi lang ng Pangulo, kundi ng ating mga kababayan, nating lahat. No? So, ang mga i-discuss ko sa inyo ngayon, sa ating mga kababayan ngayon, yung mga gagawin nating mga pagbabago, mga gagawin nating reforma, at gagawin nating mga prioridad simula ngayong 2026, and hopefully, hindi na titigil ito. Tuloy-tuloy na ito. No? So, unang-una, no, sakit ng ulo ng mga kababayan natin, ang mga sira-sirang mga tulay, sira-sirang mga kalye all over the country. Unfortunately, imbes na ito ang gawing priority nitong mga nakaraang taon, nakaraang dekada, na talagang ayusin ang mga sira-sirang mga kalye at sira-sirang mga tulay all over the country, kung saan-saan napupunta ang pera ng DPWH. Na dapat ito talaga ang inuuna. So ang unang-unang magiging priority natin ngayong 2026 sa loob nitong bagong budget ay ang pag-aayos ng mga sira-sirang mga kalye at mga tulay all over the country. And there is no highway, there is no road more important than the Maharlika Highway. Ang Maharlika Highway, mula yan, sorry to use the Itbulaga words, no? Mula Aparian hanggang Mindanao. Ang Maharlika Highway. Ang dumadaan sa Maharlika Highway sa mga kababayan natin, milyon-milyon yan. Mula norte hanggang Mindanao. Mula Apari hanggang Mindanao. At yan sira-sira. All over the country. Hindi lang sa Luzon, pati sa Visayas, pati sa Mindanao. At grabe ang kalbaryo, grabe ang hirap na dinaranas ng mga kababayan natin. Araw-araw, dahil sa ganyang sitwasyon ng Maharlika Highway. So, ngayong 2026, for the first time since na magawa at matapos ang Maharlika Highway, magkakaroon ng massive rehabilitation of the Maharlika Highway starting this year. And when I say massive, I mean all segments na sira ng Maharlika Highway ay aayusin natin. Mula north hanggang south. So, ito example lang to ng napakasamang, and this is not even the worst part of Maharlika Highway. By the way, ang Maharlika Highway, kasama dyan ang MacArthur Highway, kasama dyan ang Quirino Highway, kasama dyan ang Andaya Highway sa Bicol. Ayan, Andaya, makikita nyo, at sira-sira yan. No? And in fact, itong mga picture na to, magaganda pa nga to eh. May mga masasamang mga sitwasyon. And sa Maharlika Highway, lalo na sa Kabikulan. And I want to, I'm sorry, masyado kayo mabilis. So, iniimbita ko ang ating mga kasamahan sa media on a road trip along Maharlika Highway, specifically sa Bicol. No, so on Friday, Jan 16 hanggang Jan 17, imbitahan ko kayong mag-road trip tayo para makita natin yung sitwasyon talaga ng Maharlika Highway, lalo na sa parting Bicol, lalo na ang Andaya Highway. So, pupunta tayo mula Quezon hanggang Bicol, overnight tayo sa Naga, no, para makita talaga natin yung totoong sitwasyon at yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin. So, and aayusin natin itong Maharlika Highway, hindi lang sa Luzon, pati sa Mindanao, ay sa Visayas, lalo na sa Samar, sa Leyte, at pati rin sa Mindanao. So, massive ito, no? And we will be doing this starting 2026.
Next. Of course, syempre EDSA. No, yan, matagal ng problema ang EDSA, matagal ng sira-sira ang EDSA. So ngayon, nakikita nyo, ginagawa na natin yan. And I'm happy to announce that we are ahead of schedule, no, dun sa ating May 31 timeline para sa Phase 1 mula Orense hanggang Ross Boulevard. Ahead of schedule tayo. At alam nyo naman, yung pinangako nating mabubuksan natin ang busway by Jan 5, awa ng Diyos, natupad naman natin. At ngayon, normal operations na ang EDSA busway at maganda na siya. No? At nakita naman natin yung mga testimonial ng mga drivers natin sa busway, yung mga gumagamit ng busway, at least from Orense to Rojas, talagang gumanda ang biyahe. No? So tuloy-tuloy lang tayo dyan. And I just wanted to say na ang rebracking natin kapag weekends ay tuloy-tuloy. No? Pero yung asphalting natin, ganun pa rin. No? Sa gabi pa rin, 10 to 4. Pero ang ating rebracking, pag weekend, tuloy-tuloy na tayo the whole day. No? Yung rebracking lang. No? At ina-announce naman ng DPWH, NCR, kung saan yung rebracking efforts. Pero ang usapan namin dyan, kailangan, again, by the Monday, tapos na yung reblocking. Meaning, 100% passable ang EDSA simula every Monday morning. And gano'n naman ata ang nangyari today. No? So, kaninang alas 5 ng madaling araw, Lunes, passable ang buong EDSA. So, nagkaroon lang ng delay nung Sabado kasi umulan. So, hindi muna tayo nakapag-aspalto nung Sabado kasi nga, umuulan. Hindi tayo pwedeng mag-aspalto kapag umuulan. So, tuloy-tuloy ang EDSA. Susunod sa EDSA, gagawin na rin natin ang C5. No? Ginagawa na ang design niyan. Again, these are nice pictures already. No, alam naman natin na napakasama ng ibang parte ng C5. Lalo na itong C5. Ito ang backbone na dinadaanan ng mga truck.